Okay mga idol, so maglalaro tayo ng Genshin Impact dito sa Tecno Spark Go 2024. So ang Genshin Impact nga isa sa mga tinetest natin kasi isa siya pinakamabigating apps na game sa Play Store. Common na yung Mobile Legend, pero ito, subukan natin dito kung kaya ba ng budget po na to ang bigating apps tulad ng Genshin Impact. So subukan natin. Check natin kung iinit siya or maglalag, yan. Okay. So, test muna natin siya sa multi-touch tester. Yan. Tingnan natin kung ilang touch bar ba ang kailangan niya, ay ang kaya niya. Kasi itong gamit kong pang-vlog na cellphone, itong Cherry Mobile, hanggang 3 lang. Ito, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na touch. So, pwede sa mabilisang paggamit ng cellphone, pwede sa mga barilan, sa Mobile Legends, kasama na rin yan. Genshin Impact, kahit di masyado. Pero sa graphics talaga napakalaki ng kuha ng Genshin Impact. Pag tinignan natin yung storage niya, kita ninyo, storage, 32 gig na. 32 gig na ang Genshin Impact, napakalaki. Okay, susubukan na natin. Open lang muna natin yung ano niya. Thermal monitor para ma-monitor natin kung gaano ba siya umiinit. So nasa 30 degrees siya ngayon. Tapos ang battery niya ay nasa 94%. Check natin kung ilang minutes tayo naglaro tapos ilan niya nabawas sa kanya. So okay, buksan natin Genshin Impact. You is a wind glide. Outriders use them to ride the wind. I brought you here to give it to you. Oh, you're really excited. Well, that's because the wind... it's easy to use, but you still need to... Napansin nyo, hindi siya lag. Di ba? Gamit tayo ng sword. Tayo gamit ng sword. Walang lag. Walang frame drops. Talon tayo. Wala. Ayos, di ba? So okay siya sa Genshin Impact. Itong 364 or 664 gig na Tecno Spark Go 2024. Na pala naka 38 degrees, hindi kita 38 degrees yung kanyang heat, yung kanyang percent na naabot. Kita nyo ba 38 degrees? So parang hindi siya Mobile Legends, hindi siya malakas sa battery. Saka hindi rin siya umiinit. Na pala, naka na lang tayo. Mula 94, almost 6% ang nawala sa loob ng 12 minutes.